Mandurugo. Sa malawak na kalipunan ng mitolohiyang Pilipino, maraming nilalang ang kinakatakutan dahil sa kanilang kakaibang kakayahan at masamang hangarin. Isa sa mga ito ang mandurugo, isang uri ng aswang na kilala sa kanyang kagandahan sa araw at kasamaan sa gabi. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ng detalyado at iba't ibang aspeto ng mandurugo, mula sa kanyang pisikal na anyo, paraan ng pag-atake, hanggang sa kanyang papel sa kulturang Pilipino. Ano ang mandurugo? Ang mandurugo ay isang nilalang sa mitolohiyang Pilipino na kilala bilang isang uri ng aswang. Sa araw, siya ay nag-aanyong isang magandang dalaga, ngunit pagsapit ng gabi, siya ay nagkakaroon ng mga pakpak at isang mahaba at matulis na dila na ginagamit niya upang sumipsip ng dugo mula sa kanyang mga biktima. Ang pangalang mandurugo ay nagmula sa salitang Tagalog na nangangahulugang sipsip dugo o dugo suso. Pisikal na anyo at katangian. Sa araw, isang kaakit-akit na babae na may maamong muka at kahali-hali ng anyo. Ang kanyang kagandahan ay ginagamit niya upang makaakit ng mga lalaking magiging biktima niya. Sa gabi, nagbabago ang kanyang anyo. Lumalabas ang kanyang mga pakpak na parang paniki. At ang kanyang dila ay nagiging mahaba at matulis na parang karayom. Ang dila nito ay ginagamit niya upang gumawa ng maliit na sugat sa leeg o bibig ng kanyang biktima at doon sumisipsip ng dugo. Paraan ng pag-atake. Una, pangaakit at pag-aasawa. Karaniwan, ang mandurugo ay nagpapanggap bilang isang mabait at magandang dalaga upang makaakit ng mga lalaking pakakasalan niya. Sa pamamagitan ng pag-aasawa, nagkakaroon siya ng madaling access sa kanyang biktima tuwing gabi. Ikalawa, pagsipsip ng dugo habang natutulog ang biktima. Habang natutulog ang kanyang asawa, ginagamit ng mandurugo ang kanyang matulis na dila upang gumawa ng isang maliit na sugat sa leeg o sa loob ng bibig ng biktima. Mula doon, unti-unti niyang sinisipsip ang dugo ng kanyang asawa na nagiging sanhi ng unti-unting panghihina at pagkamatay nito. At ikatlo, paglipad at paghahanap ng ibang biktima. Kapag wala nang makuhang dugo mula sa kanyang asawa, ang mandurugo ay lilipad sa ibang lugar upang humanap ng bagong biktima. Minsan, siya ay pumipili ng mga biktima sa pamamagitan ng pagpasok sa kanilang mga bahay habang natutulog ang mga ito. Mga kwento at alamat. Isa sa mga kilalang kwento tungkol sa mandurugo ay ang The Girl with Many Loves. Isang magandang dalaga ang nagpakasal sa edad na 16. Ang kanyang unang asawa ay mabilis na nanghina at namatay sa loob lamang ng 1 taon. Pagkatapos nito, muli siyang nag-asawa at nangyari muli ang parehong trahedya. Paulit-ulit itong nangyari hanggang sa kanyang ika-4 na asawa. Sa pagkakataong ito, naging mapagmatiyag ang lalaki at napansin ang kakaibang kilos ng kanyang asawa tuwing gabi. Isang gabi, nagpanggap siyang natutulog at nahuli niya ang kanyang asawa na sumipsip ng kanyang dugo. Agad niyang sinaksak ito ng kutsilyo at kinabukasan, natagpuan ang katawan ng babae na patay malapit sa kanilang bahay. Pagkakaiba sa ibang nilalang. Bagamat may mga pagkakatulad ang mandurugo sa ibang nilalang tulad ng manananggal at aswang,
may mga natatanging katangian ito. Mandurugo, nagpapanggap bilang magandang babae sa araw at nagkakaroon ng pakpak at patulis na dila sa gabi upang sumipsip ng dugo ng kanyang asawa o ibang biktima. Ang manananggal, isang nilalang na naghihiwalay ang itaas na bahagi ng katawan mula sa ibaba. Lumilipad upang sumipsip ng dugo o kumain ng laman loob ng mga biktima, partikular na ang mga buntis. Aswang, isang pangkalahatang termino mula sa iba't ibang uri ng nilalang na kumakain ng tao o sumisipsip ng dugo, kabilang na ang mandurugo at manananggal. Panlaban at proteksyon. Upang maprotektahan ang sarili mula sa mandurugo, maaaring gawin ang mga sumusunod. Una, bawang at asin. Katulad ng ibang aswang, ang bawang at asin ay tinuturing na mabisang panlaban. Maaaring ilagay ito sa paligid ng bahay o sa katawan upang maiwasan ang paglapit ng mandurugo. Ikalawa, maging mapagmatsyag. Maging maingat sa mga bagong kakilala, lalo na ang mga nagpapakita ng labis na interes. Ang pagiging mapanuri sa kilos at gawi ng isang tao ay makakatulong upang matukoy kung siya ay mandurugo. At ikatlo, pagtulog na may bantay. Kung may hinala na may mandurugo sa paligid, mainam na matulog na may kasama o bantay upang agad na makaresponde sakaling may pagtatangka. Konklusyon. Ang mandurugo ay hindi lamang isa sa mga pinakakakaibang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Isa rin siyang metapora ng takot, pagtataksil at panlilinlang. Sa kanyang kakayahang mag-anyong maganda sa araw at maging halimaw sa gabi, sinasalamin niya ang mga panganib na maaaring itago sa likod ng maamong muka at mapagkakatiwalaang anyo. Tulad ng maraming aswang sa ating kultura, siya ay sumasalamin sa mga babala ng matanda tungkol sa tiwala, lalim ng pag-ibig at mga lihim na maaaring ikamatay ng isang tao. Hindi katulad ng mga halimaw na hayagan ang pananakit. Ang mandurugo ay gumagamit ng romansa at ugnayang personal upang makaabot sa kanyang biktima. Sa ganitong paraan, siya ay nagiging isang uri ng emotional predator na humahabi ng kasinungalingan at pagkukunwari hanggang sa tuluyan kang masipsip, hindi lang ng dugo, kundi ng buong lakas at buhay. Sa kasalukuyang panahon, kahit hindi na ganoon kalaganap ang paniniwala sa mga nilalang tulad niya, ang kwento ng mandurugo ay patuloy na nabubuhay sa mga aklat, kwentong bayan, pelikula at internet. Isa siyang babaeng hindi mo basta matutukoy bilang halimaw, hanggang huli na ang lahat. Sa kanyang katahimikan at kasinungalingan, dala niya ang paalala na minsan, ang pinaka nakakatakot na halimaw ay hindi yaong may sungay, kuko at pangil, kundi yaong ngumingiti sa harap mo habang unti-unting sinisipsip ang iyong kaluluwa. Ang mandurugo ay nananatiling bahagi ng ating panitikan, alamat at paniniwala, isang multo ng ating takot sa tiwalang nasira at pagmamahal na mapanira. At sa bawat kwento na isinasalaysay, muling sumisibol ang kanyang presensya, lumilipad sa dilim, naghahanap ng susunod na biktima na madadaya ng kagandahan. Iyan po ang mandurugo. Baka meron ka pang ibang nilalang na gustong talakayin sa ating channel. Paki-comment lang po. Maraming salamat sa iyong panonood o pakikinig. Magandang gabi. Ito po ang Takot at Hiwaga.